Na natin yan mga kababayan, nakakainit lang ng ulo. Eto pa, pag-iinitin ko ulit ang ulo ninyo, pero mamaya na yan si Sarah. Ito muna. Ito muna, syempre connected ito mga kababayan. Yung rapist, allegedly rapist, pero rapist naman talaga, di ba, pinag-aagilap, na mayroong patong na 10 milyon sa ulo, na sabi ko nga, kahit mga magnanakaw, kahit mga kriminal, siguradong pag-aagawan ang ulo ni Kibuloy. Pero alam nyo ba, mga kababayan, itong si Mr. Talo, si Mr. Loser, di ba, si Attorney Loser, ay nagsalita na naman. Diyos ko, laging umiepal. Lagi pang umahawak ng malalaking kaso. Lagi naman talo. Pag matatalo na, iiwanan sa ere. Diba, mga kababayan? Diyos ko naman itong si Attorney Topacio, talaga naman, oh. Sabi niya, mga kababayan, kaya daw po nagtatago itong si Pastor Apollo Kibuloy ay dahil, mga kababayan, sinisisi niya po ang gobyerno natin. Ang gobyerno daw na ito ang may kasalanan. Ano ang kasalanan ng gobyernong ito? Kasalanan ba ng gobyernong ito na magpatupad ng batas at may kinikilalang batas? Hindi kagaya ni Duterte na may padrino ka, gumawa ka ng kasalanan. Biruin nyo, mga kababayan, ilang taon, di ba, kinasuhan si Kibuloy. Anong nangyari? Natulog doon sa DOJ. Tapos nung iniimbestigahan sa Senado, file to the right forum. File to the court. Ang sabi, a-attend lang ako sa korte. Korte lang ng Pilipinas. Pero nung nabigyan na, naglabas na ng subpoena, mga kababayan, ayun na, nagtatago na. Oh, pakinggan niyo po itong sinabi ni Ferdinand Topacio. Alisin natin 'to si Daga. Sorry. Pakinggan niyo na lang kasi baka ma-copyright eh. Apollo Kibuloy's lawyer Ferdinand Topacio says the pastor can't be blamed for evading the Philippines justice system. In a television interview, Topacio says Kibuloy's evasion is not without precedent, citing former Senator It's precedent, precedent, mga kababayan. This is not entirely without precedent. Ibig sabihin, ang precedent, example yan, mga kababayan. Sinasite nila na meron daw, naalala nyo yung sinasabi ni De La Rosa na president. Ayaw ko rin maging president. So, ayaw niya na siya ang magiging basis ng lahat. So, sinasabi dito, hindi daw basis, mga kababayan. Wala daw, kumbaga, yung ginawa daw ni Kibuloy ay kagaya rin lang daw ng ginawa ni Lacson. Lacson, who went into hiding in 2010 in relation to the Deser Corbito murder case. In 2011, the Supreme Court junked the case against Lacson. Topacio further says he can't blame Kibuloy for refusing to submit himself to a justice system which he believes is far from being fair. Fuck. Anong sabi, mga kababayan? Huwag daw natin i-blame itong si Kibuloy doon sa ginagawa niya dahil meron naman daw precedent. Yung nangyari kay Lacson at eventually yung kanyang kaso ay i-jinunk. Diba? Mga kababayan, magkaiba ata. Kasi si Lacson, kahit na tumakas siya, mga kababayan, correct me if I'm wrong, hindi ko na masyadong naalala. Pero alam ko na tumatakbo pa rin yung kaso kahit nung nagtatago siya. 'Di ba? At yung naman, eventually maraming umamin na hindi daw siya kasabwat. 'Yun ang sinasabi. Pero palagay ko dito, it's very unfair na sabihin na si Kibuloy ay tumakas dahil kasalanan ng gobyerno, dahil wala tayong hindi fair ang ating judicial system, mga kababayan. Sino kayo para magsabi na hindi fair ang ating judicial system? Well, sometimes, mga kababayan, I totally agree. There was a time na talagang hindi po fair
ang ating judicial system. Bakit? Kasi nga itong nangyari kay Kibuloy mismo itself, 'di ba? Nung siya po ay kinasuhan nung sa Davao. Tapos dahil nga ito ay nadyang kaagad doon pa lang sa prosecutor's office. Ngayon naghiling sila na ito ay i-review, 'di ba? Motion to review ng DOJ. Pero the DOJ, mga kababayan, parang ginawa nilang archive. Parang pinagpahinga nila yung kaso ilang taon, 4 hanggang 7 taon na nagpahinga. Ngayon lang ulit nabungkal nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. So sa makatuwid, mga kababayan, nakuha nyo pang magsalita ng ganito ngayon. Samantalang nung panahon ninyo ay talaga naman kitang-kita ang injustice. O ano pang sabi rito? Our present system of government under the executive then, why I do not condone it, I will be the last person to blame him for refusing to submit himself to a justice system that is far being fair. Ang lilinis ng mga tao nito, no? Napakalilinis, mga kababayan. How do you say so that this justice system is not being fair? Where kung tutusin, alam natin, mga kababayan, ngayon, napakapatas ng batas. Bakit? Sila Laila de Lima nga na pinaglaruan lang na mga Duterte, ginawa ng kwento, ginawa ng gawa-gawang kaso. Di ba? Tiniis ang halos 7 taon ng kanyang pagkakakulong. Tapos sabihin nyo, hindi fair ang ating justice system? Samantalang kayo ang naglalaro sa ating justice system, anak ng tinapa. Far from being fair. A Davao Regional Trial Court has ordered the arrest of Kibuloy, who is facing charges of violating the anti-child abuse law, specifically the provision on sexual abuse of minors and maltreatment. Davao police previously stormed the Kingdom of Jesus Christ compound to arrest Kibuloy and his companions, but they were not found in the area. A Pasig City Court has also issued an arrest warrant against the pastor for qualified human trafficking, a non-bailable offense. Oh, yun, isa pa. Ano pinagsasabi mong pandakegok ka? Alam mo, sa totoo lang, hindi lang masama na mangutong. Kutungan ko talaga to si Topacio. Nakikita ko to nung merong hearing sa Congress. 'Di ba? Mukha tong inutil, mukhang mangmang. Kapag kinausap mo, napakabait. Akala mo ganun ang style pero demonyo pala, mga ka-JP. Pinagtatanggol yung taong ang daming kaso ng panggagahasa. 'Di ba? Sex trafficking, coercion, fraud. 'Yun ang mga pinagtatanggol nitong si Topacio. Ewan ko ba? Talagang tama talaga yung sinasabi ng lolo ko. Ang pinakasinungaling na tao sa mundo yung mga abogado. Biruin nyo, idinamay pa yung mali daw yung paghimasok ng mga kapulisan natin ng SAP doon sa KOJC compound. Wherein sinasabi po ng batas, mga kababayan, 'di ba, sa ating mga previous vlogs, yan po yung updated na principle ng paghuli po sa isang kriminal na pwede pong sirain, pwedeng pasukin ang pintuan o gate, 'di ba? Kung ito ay iniisip ng ating mga kapulisan na siya ay nagtatago sa lugar na yan at walang pwedeng humarang. Kahit warrant lang ang dala-dala, hindi kailangan ng search warrant. Hindi naman sila nagsi-search 'Di ba? Hindi naman sila pumapasok doon sa mga kwarto-kwarto. Pwede silang pumasok sa mga kwarto-kwarto pero hindi sila pwedeng maghalungkat. Grabe itong mga taong ito. Pag mapera talaga, mga kababayan, kawawa po. Sa totoo lang. Hindi maganda yung mga tirada. Kaya po, sabi ko nga sa inyo, yung krimen sa Davao, yan ang totoong nagiging president. Yan ang ginagaya ng mga kriminal. 'Di ba? Isang pugante, isang may kinalaman sa kamanyakan, sa pangre-rape, sa sex trafficking of children, fraud, coercion. So ngayon, yan ngayon ang nagiging president ng mga taga Davao. Yan ang ginagawa nilang example. Gayahin natin to, mang-rape tayo. Total, si Kibuloy naman, hindi nga nauhuli.
Sabi ni Yob, Cartagenas, los ni mo, alayo ka kay Banatbay, bugukikay. Okay lang, malayo naman talaga ako kay Banatbay. Unang-una, si Banatbay kalbo. Diba? Ako malago yung buhok ko. Si Banatbay, puro ano lang yon, puro utak. Utak, utak biya. Akala nyo utak walang utak yun. Pera-pera lang ang labanan nun. Sabi ni Francisco Malinaw, ako pa kay Topacio, sabihin na niya kung nasan si Kibuloy. Magkapera pa siya 10 milyon. Ako mga kababayan, maliit yung 10 milyon na yan. Diba? Ang 10 milyon na yan, magkano ang binabayad ni Kibuloy? Biruin nyo, monthly nga kay Jason sa 1 million. Diba? Sa loob ng isang taon, that's gonna be 12 million. Diba? So, syempre, abogado itong si Attorney Topacio, hindi yan hihingi ng 10 milyon lang, mga kababayan. Diba? Hihingi po yan, sigurado, minimum 200 million. Diba? Sa takaw ba naman yan sa mga kaso Sa dami ng kaso na hinawakan na yan, hindi ko na nga malaman kung meron bang napanalunan na kaso to Kasi lahat ng balita, talo Kay Bong Navarro, talo siya, mga kababayan. Kay Tebes, si Tebes mapapauwi na dito. Di ba? Kay Kibuloy, yung kanya mga hinahawakan talagang mga kriminal. Siguro ang tawag dito, the attorney criminal. Di ba? The criminal's attorney. Criminal's attorney ang putik. Matindi, pinagtatanggol yung mga kriminal, mga kababayan. Pero inyo, ano bang masama kung wala kayong pinagtatakpan, wala kayong tinatago? So why don't you face? Diba? Why don't you face it in court? Kayo naman na nagsabi niyan. Dalhin sa tamang forum. Dalhin sa korte. Doon lang ako haharap. Bakit nagtatago? Diba? Ayan, tama po kayo, Mama Ani Kumagay. Yung sinasabi niya kanina na president daw kay Panfilo Lacson na napawalang sala din, eto magtatago to. Maniwala po kayo sa akin. Hanggat hindi ito nahuhuli, hanggat kakayanin nila na hindi mahuli, magtatago ito. Aantayin nila na may makapasok na isang Duterte o kaya ay kakampi nila sa politika, naging presidente, saka po lang magsisurface itong si Kibuloy, mga ka-GP. Ganyan ang mangyayari. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, sino kaya ang susunod na magtatago? Diba? Tama po kayo, barya lang talaga yan, 10 milyon. Wala yan. 10 milyon. Napakababa niyan. Sa dami ng pera niya ni Kibuloy, 10 milyon, napakababa niyan. Sabi ni Ani Kumagay, kasalanan ng gobyerno na lumabas ang pagkademonyo ng kliyente mo. Tama, di ba? At Mama Aida Miguel, watching from Qatar. CI pala maraming baho. Sino yan? Sila pala ang maraming baho. Ngayon, unti-unti nang lumalabas ang mga Duterte. Sabi ni Sir Carlos Maglasang, good evening sir, malayo kay Banatbay. Pangit yun. May kakampi ako dito si Sir Carlos Maglasang. Malayo daw kami ni Banatbay. Pangit daw yun. What the fuck? At saka nambubugaw yun. Ako hindi nambubugaw. Diba? Grabe kayo mga kababayan. Hindi sa totoo lang. Hindi ko alam kung ano ang meron ng utak na meron itong mga abogado na to. Diba? Bakit nagkaroon pa ng abogado sa mundo? Kung ang ipagtatanggol mo lang yung mga taong walang kwenta. Siguro pag mga ganitong tao, sa totoo lang, dapat dito, sorry pero, ang bad ko Pero sa mga taong ganito, dapat sa totoo lang, hindi na dumadami. Dapat nababawasan na kasi, imbis na gobyerno ang tulungan nila, gobyerno ang kanilang kampihan, mga kababayan, pinapaikot nila ang batas. Ginagawa nilang tama ang mali. Diba? Pinapalabas nila sa kanilang mga followers na sila ang tama. Grabe. Magkano kaya ang bayad talaga kay Topacio? Palagay ninyo, mga kababayan. Hula nga kayo, magkano kaya ang bayad dito kay Topacio,
na samantalang nung nasa Congress kami, nagmamukha, Your Honor, ako po ang nakikiusap sa inyo, bigyan niyo po kami ng time. Ako po ang bahala kay Kibuloy. Sabi ko nung time na yon, sabi ko kay JDB, pre, maniwala ka dyan. Sa totoo lang, sabi ko, hindi yan na-attend. At habang naghihiring yan, sigurado, tatakas na yan. Sabi ni Aurora Aldiponso, magtago na sila at huwag na mag-appear pa. Patrick Lopez, si Bayad Bay, ang bugaw ng Palmolive Girls. Bahala na sila dyan mga kababayan. Alam mo, sa totoo lang, may karma rin naman. At saka sa dami ba naman yan, sabi ko nga, yung 10 milyon na yan, hindi man patusin yan ni Topacio, mayroong kriminal. Di ba, mga halang ang bituka, halang ang kaluluwa, na talagang magtatraidor dyan kay Kibuloy, na magtuturo kung saan siya nagtatago. At kung sana, no, magaya ito kay Bin Laden. Di ba, magaya ito kay Bin Laden. Talaga ito, takot naman din to sa di ba? Takot din naman to sa mga sundalo ng Amerika eh. Pag ang tumira dyan mga kababayan, yung binalita natin noong nakaraan, sigurado makikita natin yan. Umiihi na rin yan sa pantalon. Sabi ni Patrick Lopez, 50 million daw ang tingin niya na bayad ni Topacio. Siguro 50 million or maliit yan. Sa akin 100 million plus plus yung kanilang appearance fee, yung kanilang laging pagsipot sa mga mga kababayan. Basta minimum 100 million. Yung president ko daw corrupt. Sabi daw sa Indian News. Mga kababayan, bago nyo sabihin corrupt, meron na ba kayo napatunayan na corrupt ang presidente natin Marcos? Ni kahit nga yung mga kaso na ikinaso sa kanila noon pa, lahat yan, kinaharap nila, wala silang kinatakutan. Si Digong ba? Mga kababayan, pagsipot nga lang sa Senate investigation, sa Congress investigation, hindi nga makaharap eh. Tapos tatakbo na naman. Hindi na nga makalakad. Diba? Trigger Woman 888. Hindi raw pinapansin. Sino bang hindi pumapansin dyan? Sir Ernesto Pantalia, shoutout po. Sabi ni Ani Kumagay, malaki ang bayad dyan kay Jason sa 1 million. Ang bigay sa kanya. Yang abugago na yan, sa mukha pa lang hindi magkakatiwalaan. Sigurado yan. Malaki talaga ang bigayan, mga kababayan.